Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. This episode ay para sa mga caregiver or aspiring caregivers dito sa Canada, yung mga nag-a-apply, magkaroon ng work permit bilang isang caregiver. Isa pong paraan para maging mas malakas, mas matibay ang inyong aplikasyon, hindi kayo ma-refuse, is to make sure na meron kayong, siyempre, yung mga proof ng SSS, PhilHealth, pero hindi lang simpleng hulog. Kailangan makita nung IRCC, makita ng Canada na naguhulog kayo dyan through your employer. Okay? To establish talaga na meron kang totoong employer or experience sa Pilipinas. Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang suki natin, si Attorney Renz Grospe. Naku po, teka muna, mali yung napindot ko. Hold on, Attorney Renz. Ayan, ng RCG Law. Because nakita ko dun sa Facebook page mo, no, bagong post na naman today, Attorney Renz. I think meron kang kliyente, caregiver work permit applicants, nirefuse. Tama ba? Nirefuse ang kanilang application. Kumbaga nakulangan dun sa tinatawag na third party, parang supporting documents. Documents, tama, yeah. Can you explain to us what happened there, Attorney? So, yung kliyente, caregiver siya sa Pilipinas. So, bale, kasambahay, no? Kasi sa Pilipinas, meron tayong kasambahay law. Okay. Na dapat yung mga katulong or yung mga kasambahay, nire-register para magkaroon ng benefits. So then, yung visa office in Manila, ay IRCC visa office in Manila, ayun ang tinatawag nilang credible third party na para i-verify yung work. Okay. Sa mga caregivers. Okay? Makikita nyo yan, I think makikita sa mga Facebook pages like ang daming nare-refuse galing Pilipinas. Pare-parehas employment situation or financial asset, yung mga ganyan. Pag ginawa nyo yung GCMS notes, laging nakalabas. They're not satisfied na pwedeng ma-verify from a credible third party yung work nila. Okay. Actually, there's two refusals dyan eh. One, I'll put it up. nakalagay credible third party. Tapos yung isa naman, mas naka-verify na PhilHealth and SSS records ang hinahanap. Yeah, okay. Bale, ito po, posted ito sa Facebook page ng Law Office ni Attorney Renz. These are referring to two separate applications. Parehong refuse, parehong caregiver work permits. So, yeah. I think, ito yung sinasabi ni Attorney Renz sa first part, no? Third line, sabi dito, there is insufficient evidence to demonstrate work-related employment supported by credible third party. Yung sa pangalawa naman, first line pa lang, sinabi, no third-party docs such as PhilHealth and SSS records to support current and previous local-related experience. Exactly. So ano ang hinahanap mismo? Just to be clear about it, Attorney Renz, ano ang dapat na document ang ibigay along with the application para walang duda at ma-meet itong third-party supporting documents? So usually ang nilalagay ko dyan, yung SSS Employer Contribution Summary. Okay. Nakalagay lahat ng taon, lahat ng month. Kaya naghulog si employer. Alright. Basta nakalagay doon, magkano yung hulog niya, ganyan. Magkano yung sahod ni employee, ganyan, gano'n. Same thing din sa PhilHealth. Sa PhilHealth, gano'n din, hingin mo yung summary contribution. Alright. Also, sometimes it's enough na rin yung parang may card yun eh, na may PhilHealth card yun, or yung si employer. May, online na kasi lahat to, no? Okay. Pwede nito makuha, mag-sign in lang yung employer, punta lang sila dun sa contributions, and then click nyo summary. Lalabas na yun. Yun yung ilalagay nyo, no? So, sa mga clients na ito, ang sinuggest ko sa kanila, so ano to mga kliyente na visitor from Canada.
Oh, naku, And okay. then pumunta ng Pilipinas. My recommendation was maghanap agad ng trabaho na may, SSS. Alright. Could be caregiver, could be nursing aide, anything basta may SSS. Kahit ano 'yan, kahit Jollibee 'yan or kahit fast food 'yan. Kasi Okay. ang hinahanap ni ano, ni IRCC from Philippines, Yeah. dapat may work ka during that time, 'di ba? Okay. Is there a specific period of time na dapat at least mapakita na may naghulog kang employer for like 6 months, 1 year ba dapat para safe ka? Okay? Ideal would be 3 months 'no, yung probationary Oh, 3 period. months pwede na? Oo, puwede na. May naghulog? Oo. Meron din akong file, ang ginawa namin technique, ganito. Kasi ano na, huli na talagang makahanap ng employer siya. So sabi ko, sa reapplication natin, humanap ka na ng employer mo. Eh, ang problema kasi sa Pilipinas, alam niyo naman din, matagal ang pag-usad ng mga documents. Aha. Siyempre may hinahabol kang LMIA diyan na deadline. So ngayon ang naging ginawa naming, solution was, pinakita namin na okey, yung employer meron siyang regular work, and then may asset yung employer. So parang hindi lang siya gawa-gawang ano, 'di ba? Hindi siya gawa-gawang real talaga siya, legit na employer. Aha. Tapos may affidavit yon ng employer na okey, nagwo-work talaga 'tong tao na 'to dito, and then in-explain namin bakit nahuli ang SSS. Alright, okay. Tapos pinakita namin yung effort ngayon na maghulog or mag-register. I see. Okay. And Tapos it pinaliwanag works? namin na ganito yung ano, yung timeline nito, hindi ito parang nag-register ka lang, meron ka na, 'di ba? Oo. Hindi ba gano'n? Sorry, Attorney Renza. Actually, I tried to Google it. Mm. Hindi ba online na rin ngayon for the employer to be able to register? But you're telling me it still takes a while kahit It takes online? a while. Alam Oh, niyo naman sa Pilipinas ang daming catch-22. oh my gosh. Oh, Akala wala ko kang naman ganito, hindi ka mag-register ka ganito. lang, log in, yan. Hindi pala Hindi, hindi, gano'n. hindi, Oh hindi pa my, gano'n. ano ba Marami yan? pa silang hihingin na documents for verifications. Kunwari wala kang ID, o di siyempre wala kang ID, hanapan ka passport. Wala kang Yeah, yeah. passport. Kung wala namang passport kasi wala ka pang birth certificate, yung mga Yeah, gano'n. yeah. So gano'n yung mga na-encounter nung employer. So ang ginawa namin, pinaliwanagan na lang namin. Tapos yun, nakalusot yung client na yun. Alright, okay. Mm. Pero guys, siyempre gusto na nating iwasan na dumating pa kayo sa point na yan. Doon, That's why we're oo. talking about this, how you can prepare. So Prepare. one concern, attorney, is alam mo naman sa Pilipinas, maraming mga kasambahay, halimbawa, Mm. no, mag-a-apply, nakahanap ng employer sa Canada, willing Meron daw pa, yeah. silang kunin. O, kailangan nila ng third party, supporting documents to show IRCC na meron silang, established economically, ganyan yung sinasabi lagi ng Yes. Oo, IRCC. oo. Pero ang arrangement niya with the employer is, bibigay ko na lang sa'yo kunyari ako yung kasambay, Ina, bibigay ko na lang sa'yo, ikaw maghulog. Voluntary ang naging Mm. labas ng kanyang hulog. Hindi registered ni employer. Mm. Paano yun pag ganun? There's a high chance it will be refused. That's the short answer to it. Ganun talaga. That's the short answer. Kasi gano'n naman din ang ginawa namin. Pinaliwanagan din namin na okey, matanda na yung ano, yung employer, hindi niya na Okay. kayang pumila pa sa ano, so hindi puwede online. Mhm. Kasi hindi niya gamay. Hindi niya rin kayang pumila. I see. So, pinaliwanagan namin, na-refuse pa din. Sabi namin, parang naging argument, since hindi na kaya ng ano, ng matanda, mag-voluntary ano na lang, contribution Oo. ang employee. So gano'n ang gano'n pa rin, ni-refuse pa rin. Refuse. Kaya I gusto see. talaga nila that it came from the employer. Yeah, but I think meron ding siyempre pinanggagalingan kasi si Canada dito, no? Mm. Let's be real. Meron kasing iba na wala alam mo yon, Yes. nag-iimbento ng kanilang mga employer back in Manila to show na Exactly. meron silang no? So So yan madami naman, kasing surge ng gano'n na PFL, na pinapatunayan kung totoo ba silang employer o hindi.
Exactly. Madami rin kasing gano'n, like, okey anuhin ko na lang si kamag-anak ko, si pinsan ko mayaman 'yun, ipakita ko na lang na employer ko siya. Oo, ta's magpapa-draft ng ano Mag-draft kunyari, lang, magpipirma na lang, affidavit, ganyan. oo. Ano ko 'yan, ilalagaan ako niyan Oo, or yung 'di ba? anak ko. So, but and then at the end, hindi naman verifiable 'yun. Lalo Yeah. na pag kamag-anak mo pa. Siyempre mas red flag 'yun. Oh, gano'n ba? Is it a red flag? Kumbaga higher chance of it getting Yes. refused if you say that Um, your employer is a Red relative? flag in the sense that they're magnifying more it, they're gonna Yeah. look at it more. Okay. Um, Mas maganda ang employer mo not related to you. Yeah, Oo. okay. Pero yung mga informal types of households na iyong papasukan bilang isang kasambahay, halimbawa, ano ba ang okay, alis na tayo sa SSS sa PhilHealth, Hmm, What can they secure from their employer that will make it look more professional, 'di ba? Alam mo naman kasi ah, sa atin napaka-informal ng trabahong very 'yan, eh. informal 'no? So, lahat diyan cash 'no, cash based. Oo, Ang ina-advice ko sa mga kliyente ko GCash. GCash, alright. GCash tapos meron 'yun 'di ba 'pag nag-GCash ka sa Pinas, tatanungin mo, "Para saan 'yan?" Mhm. Ilagay ng employer, this is for ano, monthly sahod, ganyan. Oh, alright. That's one, so GCash. Wag ano, 'pag cash yung transaction, gawa kayo ng ano, payslip, pirma. Okay. But the best ngayon is GCash kasi makikita mo sa bangko, 'di ba, Yeah. na may perang lumalabas, ay Alright. pumapasok. Oh. The other thing would be yung timesheet. Gawa kayo Time nun. sheet. Oh, sige. Oh, Gawa kayo ng kontrata, tapos bukod dun sa employment certificate, gawa kayo ng kontrata, timesheet, pay stubs, dapat yung pay stub lagyan ng deductions. alright. Okay. Napakita do'n kinaltas ng ganito, sana Oo, benepisyo, gano'n. exactly. Kung wala pa naman kayong ano, so di kunyari bago pa lang kayo dun, sa pay stub, lagyan niyo na ng SSS tsaka ng, PhilHealth deductions. Mhm. Tapos pakita niyo na ongoing na yung process for registration. I see. Tapos 'pag na-register na yun, ilalagay na lang yung iko-contribute na lang yung ano, yung hindi naibigay dati. Yan, Mhm. okay. Is that enough? Itong mga napag-usapan natin, attorney, no, yung SSS, PhilHealth, tapos Hmm, yan, kunyari, time sheet, gawin nilang lahat mm. yan para Yeah. ma-establish ng gusto, no, yung relationship niya with the employer. Are these combined enough to demonstrate? Nakita ko kasi, no, papakita ko lang ulit, Hmm. yung, saan na ba to? Yung nasa Facebook, no, yung refusal note, kumbaga, or GCMS notes yata to, no, attorney. Ah, Um, yan. Nakasulat dito sa isa kasi, no, yung demonstrate the applicant's economic establishment in the country of residence. hmm. Are those combined, yung sinabi ko, enough to demonstrate economic establishment already? Yes and no. Oh. Yes, well depende, depende pa yun sa sahod 'no, tsaka sa region. So kunyari, Oh. kung taga-ano ka, for example, taga-probinsya 'no, tas sahod mo 16,000 Mm. per month, Mm. that would be enough. Enough. Okay. Kasi yung region mo hindi naman gano'n yung cost of living hindi gano'n kataas. All right. But if you're a kasambahay in Metro Manila and then you're earning, let's just say 15,000-16,000, there's a high chance of refusal pa rin dun kasi hindi sufficient yung pera mo o yung Oh. sahod mo. Ano minimum ba dapat Metro Manila? Kunyari, Ano, do you know? 20 na yun, eh. 20 Hmm. dapat ang sweldo. And do they have to have savings in the bank? It helps kung may savings, it helps a lot kung may savings. Kasi Oo. mapapakita mo yung asset mo, eh. There's two things na ang trend ngayon, so there's two reasons for that 'no, yung one na-mention mo na yun, like a lot of people are nilalaro nila yung ano, eh, yung sistema. Oo. Then, Visa Manila office caught up with that, 'di ba? So that's one. Second is meron kasi yung trend na mas nililimitahan ang pagpasok ng workers sa Canada. Mhm, yeah. So, kasi dati wala naman 'to, eh. Actually a lot of like 2019, 2020 during the pandemic, they don't look for employment certificates.
Ayun na lang. They don't look for third party, credible third party. They were doing it, pero hindi yung ganito. Kung makikita mo halos lahat ng Facebook, ngayon, thread about work permits, ganun, employment situation, financial asset, yun ang reasons for refusal. I see. One Okay. of the reason is that yung paghihigpit, na they added another layer na another hurdle. Ang pwede mong gawin dyan, so yung sinabi ko, kung hindi nyo ma-provide yung mga ganong documents, lumabas kayo ng Pilipinas. And then? Yun, kasi sa Pilipinas lang naman hinahanap yung ganun eh. Like for example, may mga kliyente kami from Hong Kong, Saudi. Like mas mababa nga yung sahod nila eh, but they were able to come here. Oh, wow. Is it because they know baka mas maraming namemeke, unfortunately, sa Pilipinas? Ganun ba? Yes, kasi sa pag nasa abroad ka, legit yun. Sa Hong Kong, they will verify your contract first bago ka makapag-work. Yeah. Tapos doon, titignan nila yung, may work permit yan, di ba, sa passport mo. So same thing din sa Saudi. I see. So, ang gusto ng IRCC is yung credible third party. Yeah. So that's why, no, I get it. Oo nga, no. Actually, marami. Especially a long time ago, I don't know if uso pa din siya ngayon, no? Attorney Renz, yung nag-Hong Kong muna, tapos doon papasok, papuntang Canada. Domestic helper muna sa Hong Kong. Oo. Dapat worker, hindi visitor, ha? Yeah, of course. Okay. Well, guys, I hope this is helpful for you to strengthen your application, specifically kung kayo ay may balak mag-apply ng work permit bilang isang caregiver. Yeah. Okay. Attorney Renz, thank you so much as always for this very informative episode. Maraming salamat. Yung email niya, yan, yung nasa baba. Kanina pa yan na umaandal dyan sa baba. Email him if you wanna consult or talk to him ng kayo lang. Okay, so we'll end this episode here. Thanks, Attorney Renz. I'll see you guys in the next one. Bye!